Magandang gabi sa inyong lahat, magandang umaga, magandang tanghali. Whichever the case may be, mga kabrigada, saan man parte kayo ng mundo o kung nasa Pilipinas lang kayo. Happy Sunday. Tuloy ko lang itong reaction ko sa mga selected na segments nitong interview ni Jojo de Guzman. Hanapin nyo sa Jojo de Guzman Connect TV. It was a day ago and so far it's 86,000 views. Kung di kayo nakasubscribe kay Jojo, subscribe kayo sa channel niya para updated kayo lagi sa mga pangyayari. Okay, so tuloy lang ako sa pinag-usapan dito ngayon yung ninyo na yon na yung kalbo. Mga ganyan sa akin yan, putulin ko na dila niya. Wala, tapang mo. Mali. Kaya nga, ayun nga, Pilipinas, ano, ipa-vlog ko sana no? People power. And then what? Okay. People power. Mag-people power ka, pagkatapos nun, ano na? Papalitan mo yung administration. Sanay na sanay tayo sa ganun. EDSA 1, EDSA 2, tapos ngayon, EDSA 4 na ngayon eh. EDSA 3 kasi yung kay GMA hindi nanalo yun eh. Na-repulse, natalo doon yung mga tao. Nilusob kasi nila ang Malacanang. Nung sa EDSA, ang dami ko, nakita ko, nagsasalita pa yung mga senator. Tapos, ganun, tapos doon. Sumisigaw ako doon na ano, wag kayong alis kasi in-instigate sila eh. Masyado silang doon na sa inagitate masyado yung mga tao noon. EDSA 3. Panahon ni Gloria Arroyo. Pinanggalingan nila hanggang doon sa dulo ng Ortiga, sabi nyo sa Green Hills na yon, yung bumprek ng Lasal hanggang doon sa yung mga nasa EDSA Shrine nung time na yon, nilakad nila papuntang Malacanang. Ang daming tao. Pagdating sa Malacanang, enkwentro. Nagpaputok yung post yun. Tapos nasunog yung van ng ABS-CBN. Naiwan yun. Yun yung tinaob pa nila yata yun. Pick up yun ng ABS-CBN. So, News team. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya nga yung panawagan ko sa inyo, mga kababayan, at pati doon sa mga ibang vlogger, yung peaceful lang na style, hindi yung ma-agitate kayo ng husto, and then you all want na naglalaway kayo, na magpunta kayo sa Malacanang, tatanggalin nyo si BBM at si First Lady, First Family, physically. Hindi nyo trabaho yon. Huwag kayong pumasok sa ganong sitwasyon because yung Philippine Presidential Security Group will surely stand in the way. Ilalagay nila yung sarili nila because trabaho nila yung humarang o labanan ang sinuman na may gustong yun ang presidente. May lamok ka. So yun yung Kaya if ever na you want na i-exercise yung sovereign will, sa kalsada lang kayo. No? Wag dun, sa labas lang kayo. Wag mismo doon, papasok kayo. Pero, nandun na ako sa, wag kayong pupunta sa Malacanang kasi pagka nandun kayo sa Malacanang, ang dali-daling magsisigaw ng iba nating mga kapwa Pilipino na ang sisiba, na akala mo na lalaban para sa inyo, pero mawawala sila bigla after na painitin ang dugo ninyo, palabing kayo na lumusob. And then, nasaan sila? Mawawala sila bigla. Lalo na kung mga pinaniniwalaan ninyo, na mga spokesperson o mga speaker, no? Hinay-hinay lang. Huwag kayong magpapadala sa damdamin ng mga ninyo, magkakasama, because there's a way of doing it peacefully. Hindi yung kayo-kayo mismo. Lalabanan nyo, pati armed forces. Mali yun. Bayaan nyong mag-decide ang armed forces at saka yung PNP na makita nila na talagang yung taong bayan ay nagsalita na. Ang trabaho lang ng taong bayan, ipakita na gaano ba kayo karami. Okay?
mananalo yung people power na ngayon, yung susunod. Mananalo yan, no question about it, no doubt about it. Kasi sa dami ng tao. Sa dami ng tao. Kasi, look, ang daming maglalabasan because ang naging problema sa administration, tinira nila kasi yung pagkain ng tao eh. Pinakialaman ko. Yung mag-smuggling ka ng bigas, tapos nun pinabayaan yung production ng bigas, at tapos apektado ngayon lahat ng tao, galit ang tao. Ramdam na ramdam ng tao yun. Ng head of family, ng mag-asawa, ramdam ng mga... Tapos passion, droga pa. ng tao, nararamdaman yan. Nakawan pa. Tapos nagtataasan pa yung bilihit, no? Bilihin. Well, And, tapos natinig pa yung napapanood ng tao, may SOCMED eh. Napapanood yung lahat. Napapanood si Maharlika, napapanood lahat ng vlogger. Kayo, napapanood kayo. Nakakadagdag yun sa pag-build up ng hate ng tao. Sa nakakadagdag yun. Kaya ngayon, ang tao, yung parang vulkan eh, na konting-konti na lang, apaw yan, labas lahat sa kalsada yan. Now, ang problema, violente. Yun ang nakakatakot doon. dapat iwasan nyo yun na maging violente. Nandun na tayo. Kunyari, dumating tayo doon. Ang question ko, fast forward ako, foresight, after EDSA, what now? Ano na? What's Anong next? gusto nyo akong bayan? Gusto nyo palitan? Again, what? So, yung tanong mo kanina, yung sino ba yung iboboto sa 2025 kung meron tayong 2025 election? Sino yung mga senator? Sa akin, yung mga ano ngayon, yung nasa lista, yung mga naka-incumbent ngayon, ayoko. Kasi hindi nila dinededman nila yung tao sa Resolution 10. Kumbaga sa akin, nagkaroon na kayo ng 6 na taon, at the very least, iba dyan, second termer, kunyari, iba dyan, first termer, humihingi sila after 6 years ng another term. Ang question lang sa akin, naka-6 na taong kayo, hindi na pa yung death penalty. Hindi na wala yung Resolution 10. Kundi lang dahil kay SAS, hindi malalaman ng taong bayan yan. Exactly. So, grabe yung issue ng Resolution 10. Masahol pa yan doon sa ginagawa ng Malacanang. Masahol pa yan doon sa ginagawa sa PCSO. Ilan ba yung nakulimbat sa PCSO? May magkano na? 1.7 billion, gawin mo ng 3 billion na kamo. Pagsama-samahin mo lahat ng senator at congressman na resibo, wala. Pirma lang. Ilang bilyon yon, taon-taon, ilang dekada na yan. Kaya nga, pagkatapos ng EDSA, ito na tayo. Buhay pa yung Senate, buhay pa yung Congress, back to tayo, palitan mo lang yung administration, wala talaga mangyari sa atin. Tapos dadating yung election, boto na naman tayo, nandun pa rin yung Resolution 10. Nandun pa rin yung issue. Kaya nga, nung isang gabi, iniisip ko ano nga kaya, usapin ko na lang yung Armed Forces in a vlog, no? Armed Forces tsaka PNP in a vlog na, hey guys, tsaka yung mga retired, mga PMAyer, mga retarded na PMAyer, at mga ibang opisyal at mga sundalo, non-PMAyer, mga OCS, Direct Commission, mga reserve officers, maraming magagaling dyan. Isa dyan nagsasalita si Macanas, tsaka si Meltran, Colonel Meltran. Nag-advertise ko na rin. Subscribe kayo kay Meltran. Okay, di si Meltran. Matino rin yun. At pakinggan nyo yun. Pagka nagalit yun, matakot kayo pagka nagalit. Ako, maingay ako, pero litaw na litaw yung galit ko. Si Colonel Meltran, yung tago yung galit doon. Pagka sumabog yun, talagang galit na galit Delikado yun. Ganon tipo, delikado yun. Tapos SF pa yun. So, gusto kong sabihin na lang sa atin, ano ba talaga, ibibigay niyo ba ulit sa politiko? Pababayaan pa natin ulit ang politiko? 38 years ang nakaraan? Ganun pa ulit tayo? Ang gusto ko lang makita kasi, kung mananalo ang isang EDSA na taong bayan ng kumilos,
bakit nyo ibibigay agad sa mga tao na pagkakatiwalaan nyo again, and then magre-repeat performance na naman tayo. I hope I'm communicating, ano? Bakit hindi na lang as taong bayan, buo, kunyaring manalo sa EDSA, sumang-ayon yung Armed Forces at PNP, question mark, hindi natin alam, at kunwaring nagkaroon ng withdrawal, and then naayos to, bakit hindi na lang gumawa ang taong bayan ng deklarasyon na ayaw ninyo o sige, sasara namin yung Senate, sasara namin yung Congress. Useless kayo. Panay kayo batikos, panay kayo grandstanding, investigation in aid of legislation. Kuno. Pero yung kay Pastor Tibuloy, in aid of humiliation. Ganon yung ginagawa nila in aid of humiliation. Pinapahiya nila yung tao na inimbestigahan nila. Pinapahiya. Pasampahan nyo ng kaso sa korte. So, sa akin, kung ako lang ang masusunod, isara ko yung Congress at Senado. Makatipid tayo. Tapos magdeklara na lang ang taong bayan ng A, B, C, D. Ano yung gusto natin mangyari? Oy, sorry ang nilipot ng aso. Ano yung gusto natin mangyari? Magkaroon tayo ng death penalty. Number 1. Number 2. Yung budget ngayon, 5.7 billion. Bumalik tayo doon sa budget ng, kunyari, ano ba type? Yung 2022, 4.7 billion. Yun na muna, higpit sinteron. Tapos lahat kayo, hold departure order. Lahat kayong mga politiko. And then, imbestigahan kayo isa-isa. Merong i-create na committee na hold departure order kayo. Lahat kayo, isa-isahin. Tignan yung SAL-N ninyo at saka yung mga pag-aarian ninyo. Pagka hindi mo maibangga yun at sobra, kunin ng gobyerno. Balik sa gobyerno at isubasta. Ibenta na lang para perahin at para balik sa atin. Lilitaw yung lahat ng ninakaw Lilitaw yan Lahat. From the highest ranking to the lowest ranking. Maganda yan. Maganda yung ganyan. Problema, pagka nag-people power, tapos doon, sige, sino nang Palit tao lang. Palit lang tayo. Kumbaga sa basketball, time out, substitution, nagpalit. Tapos doon, palit na naman tayo sa ating Ang sa akin, ang iniisip ko nga bakit hindi na lang, alamin na lang natin, ano ba talaga gusto natin? O ayaw natin korupsyon? I-zero natin, gawin natin death penalty, korupsyon. O kung di natigil yan di ba? Death penalty natin yung korupsyon. Yan ang gusto ng taong bayan. First Amendment sa Constitution. Hindi economic provision. Hindi economic provision ang First Amendment. At hindi Congress at Senado ang gawa ng ratification ng amendment na yon. Taong bayan, kayo, tayo. Ang kinakailangan lang, get your act together at tayo ay may speaker, may spokesperson tayo na talagang itatranslate, yon ang gusto nating mangyari. And then, of course, i-ratify natin yan, pero yon ang gusto ng taong bayan for example, na nagkaroon ng pagtitipon at paglalabas sa kalsada at expression of sovereign will na mga animal kayong mga sa Senado at sa Congress, taon ang inabot ninyo, dekadang inabot ninyo na hindi nagkakaroon ng death penalty. Ang daming lobby, hindi natin alam kung may lobby money na umiiral o kundi kaya ang inaasikaso nila, nakikinig sila sa mga paglabi ng mga religious groups kasi inalagaan nila yung future nilang boto. Kasi yung mga religious groups naman, ayaw din ng death penalty. Pero para sa akin, gusto ko magkaroon ng death penalty. Ewan ko sa inyo. Huwag kayong makinig sa akin. Kung ayaw ninyo, hayaan nyo lang ako nagbablog. Ang sa akin kasi, gusto ko magkaroon ng death penalty. And we can do that in one blow,
isang bagsak. Pagka nagsalita ang taong bayan na milyon-milyon, gusto namin ng death penalty. Boom! Ayan, may death penalty. Pangalawa, yung corruption, ibabangga namin ang death penalty. Kung gusto ninyong matigil ang korupsyon, ito yung vlog ko ha, kung gusto ninyong matigil ang korupsyon, ever and forever, ever, amen, matigil yan sa Pilipinas na siyang pinakaugat ng problema sa Pilipinas. Taong bayan, magpalit man tayo na magpalit ng mga pinuno, aasa ka ng may matitino, pagkatapos ng matitino, dadating yung mga masasama, patapos ng gusto na naman natin ng matitino, papalitan natin, pero mapapalitan din sila ng masasama kasi forever, ganyan ang mangyari sa atin, hindi kasi tayo nag-iisip. Ang ugat ng problema, gaya ng sabi ko, yung malaking puno, tinatabasan nyo lang, lumalaki lang yung puno habang tumatanda siya, tayo tumatanda, mawawala tayo. Yung puno nandun pa rin at yung ugat niya nakabaon na sa lupa at sige lang ang pangunguha ng kayamanan ng bansang Pilipinas. Tayo trabaho ng trabaho pero walang mangyayari hanggat hindi tayo sumagad sa pangangailangan na dapat mangyari. Ang sa akin, mag-express tayo ng sovereign will. Ganito ang gusto namin mangyari. Hindi kami natutuwa sa ginagawa nyo, Senado at Kongreso. Kami ang gagawa. Kami ang naglagay sa inyo dyan. Huwag nyong kakalimutan yon. Kami ang nagluklok sa inyo. Sa amin nanggaling yung pinagbabasihan ninyo lahat ng sistema, ng batas. Sa amin din nanggaling yon. Sa konstitusyon na siyang niratipika namin. Pero kami ang pinagmulan noon. Kaya ngayon, kung kunyaring kami ay nilagay namin yung humakbang kami lahat ng forward, isang paalang, ang laki ng mababago sa bansa nato dahil sa pagkasinabi namin ayaw na namin ng korupsyon. Ayaw na namin. Matitigil lang yun pagka natakot yung mga kurakot. Paano mo tatakotin yung mga kurakot? Nagyan mo ng death penalty. Sigurado ba kayong matatanggal yung korupsyon na yun? Ako sigurado ko kasi sa lagi mong araw-araw mong may pinapatay, may kinakatay ka na talagang nangurakot na patunayan ng tamang pananaliksik na sila ay mga kurakot, timbog sila. Sino pa ang gugustuhin magnakaw? Sino pa? Kahit janitor, matakot. Kahit sino dyan sa BIR, sa customs, kahit anong sangay ng gobyerno, kahit dyan sa armed forces, kung meron man, at saka sa PNP, lahat sila matakot. Kasi ginusto ng taong bayan. Ngayon, kung kayo, gusto nyo lang mag-selfie-selfie sa kalsada, pagkatapos nun, panibago na ulit na substitution nga ng mga nakaupo, wala, babalik na naman tayo doon sa dati. Kasi hindi ninyo tinanggal yung ugat ng problema. Mga kababayan, ang paniwala ko, matanggal lang natin ang korupsyon, ang laki ng iuunlad ng bansa natin. Yun lang ang puntiryahin natin, korupsyon. Paano natin tanggalin yung korupsyon? Tayo ang magdeklara na ayaw na natin ng korupsyon, kaya nilalagay natin yung death penalty. Hindi na tayo dadaan sa Kongreso at saka sa Senado kasi ilang taon na nating hinintay, wala rin nangyari. Yung mga nagsulong yan, sila Bato at saka si Bongo, wala rin nangyari kasi nagbobotohan, wala rin pumapansin sa kanila. Dadalawa lang sila. Kung sino man yung iba pang kakampi nila, it is not enough. Pero kung taong bayan ang nagsalita at nagdeklara na suportado ng Armed Forces at ng PNP, sinong kakalaban sa atin? Yung mga kurakot. Kaya kung yan ang gawin natin with the People's Declaration that we will stop corruption with the death penalty,
We are imposing a death penalty and making it the first amendment sa Constitution namin that the death penalty will be there to stop corruption. Galit na galit, gigil na gigil. Gigigil ako, ilang daang milyon yung nahirapan dahil dyan Naiwan na tayo ng mga kapitbahay natin dahil dyan So, if we will be able to recover around 2 trillion, it's more than that, definitely. Yung mga pati nga yung droga konektado dyan Yung pumapasok na droga, dahil lang sa korupsyon, kasi pinabayaran sila para palusutin. Kaya nga kung papiralin natin ang death penalty, kahit ako mismo ang papatay sa lahat na yan, bigyan nyo lang sa akin yung mga na-clear na ba, yung mga pumasa na sa death row. Bigyan nyo sa akin, ako lahat sasaksak dyan. Hindi na babarilin, sayang ang bale. Saksakin ko na lang. Gigripuhan ko. Gagawin kong parang manok ba. So, yun yung ano ko. Pero taong bayan, kayo dapat ang kumilos. Kayo yung magsabi. Kung gusto niyo o kung ayaw ninyo, mag-comment lang kayo dito. Gusto niyo ba o ayaw niyo? Violente ba o ayaw niyo? Hindi na ginagawa yun sa ibang bansa. Kasi advanced na sila. Dumaan na sila dyan. Tapos na kaya tinigil nila. Kaya tayo pagka nabago na natin ang bansa natin at gumanda na para sa kinabukasan ng mga future na Pilipino, yung mga susunod na henerasyon, at saka natin tanggalin ang death penalty kung ayos na. Pero sa ngayon, kaya nilalabanan ng death penalty dahil sa may nakikinabang. Paano mo hahabulin yung mga drug lord? Paano mo hahabulin yung mga walang yang nagnanakaw ng bilyon, milyon, and ikaw, taong bayan ka, hirap na hirap ka sa bigas mo, hirap na hirap ka sa bawang, sa sibuyas, hirap na hirap ka sa renta mo, hirap na hirap ka sa lahat. Tapos pataas ang lahat ng bilihin. Laking bagay kung tayo matigil natin yung graft and yung corruption na yan, kasi pupunta yung pera sa public sector, sa government services, sa pakinabang ng taong bayan. Pero hindi mangyayari yun na maasa tayo ng wala. Maasa tayo ng wala Papalit ka ng administration. Kawawa si Sara, kawawa si BP Sara, ipapalit nyo, isasaksak nyo siya sa isang lugar na puno ng ahas. Puno ng ikukumunay mo na, lagyan pan, may ahas pa. Paano siya mabuhay sa ganun? Sino kakampi niya? At baka yung mga kakampi niya maging ahas din. Tutuklawin siya. Kaya nasa atin, tulungan natin ang ating mahal na Vice President, Sara. Ilalagay niyo sa pwesto yung tao, patatandain ninyo ng gusto. Sayang naman yung beauty ng tao. Kukulubutan mo ka nun sa problema. So, ang sa akin, if only na we can help each other, help the administration, wala na. Go away na itong administration na ito Wala na because sila mismo kinukonsinti nila ang corruption. Whoever will be the next leaders, ang next batch of politicians, kung umabot tayo doon, ang gusto ko, linisin muna natin. With just a few declarations, we can put this country forward. Redirect yung kanyang future na imbis na palubog, paakyat. Ang kailangan lang natin gawin, gumawa tayo ng People's Declaration. Lagay tayo ng death penalty, correct natin yung mga mali, bunutin natin yung ugat ng problema. So, tingnan ko, tuloy ko pa ba? Madami na ako sinabi na naman. Nag-iingay mga aso. Formality na lang yon. Pero taong bayan, nagsama-sama, ang dami-dami, milyon. Tapos nun, declare ka ng death penalty. Hindi. Hindi pwede yun. Sasabihin ng justice, bakit hindi pwede?
Sino ba nagsabi na nandyan dapat ang Constitution? Di ba tayo, taong bayan? Oo. Sino ba nagsabi na dapat ganito ang Constitution? We, the sovereign Filipino people. Ngayon kung nandyan na tayo, bakit hindi natin sagad natin hanggang dulo kung ano ba talaga gusto natin? Gusto mong mawala yung korupsyon? Tanggalin natin yung korupsyon. Paano? Ilagay mo yung death penalty. Pero hindi nga nagawa ng mga senator. Kaya nga tinatanggal mo sila. Kaya nga you're all fired. Because we are not happy, we are not contented na sinusweldohan namin kayong lahat. Tapos hindi yung ginagawa yung gusto namin gawin, yung gusto namin mangyari. Naglipanan yung droga, walang death penalty. Hanip yan. O, paano? Ang daming kriminal, walang death penalty. Ang daming nagdanakaw, walang death penalty. Ilagay natin yung death penalty. Pag na tayo mag-argue, ilagay natin yun. It will be good for the country. Pero, Gusto niyo, pero bago mo ituloy, no, hindi ba yan parang ibig sabihin constitution revision na yan? Call it what you want. Call it what you want. The Constitution is there because umayag ang taong bayan, buong Pilipinas, ni-ratify niya, nag-select, in-appoint niya ni Cory dati, in-appoint. Supposed to be nga, dapat magboboto pa kung sino eh. Kaya, so, nagkaroon ng constitutional convention. So, in-appoint kung from all walks of life, pare, businessman, etc., etc., represented kuno ang Pilipino at nilagay sila dyan. Constitutionalist, kuno. So, they rack their brains para palabasin kung ano yung Constitution. May sinundan silang pattern. 73, tsaka 1935. So, binangga nila yun. Ayun, nagkaroon na 1987 with the additional na hindi na mangyari yung isang Marcos. Paano yun? Nangyari mo. Captain, parang ganon din lang, parang kumuha sila sa 1935, kumuha sila sa 1972, 71. Tapos dinagdag lang yung PCGG and some sort of it. Parang nagpalit lang ng tao, di ba, Captain? Kasi nga tayo, ito nga ang problema sa taong bayan. In all these years na nakaraan, somewhere, somehow, nawala yung pananaw ng mga tao na eto tayo. Eto yung Constitution. Or hindi natin alam. Diba? Kaya nga nung nagsalita ako sa SMNI, well, to God be the glory, biglang lumabas sa akin yun. Sinabi ko, eto tayo, we the sovereign Filipino people. Or in the end of God Almighty, na gusto natin, ginagawa natin itong Constitution na to. We are, anong tulo ng wording sa preamble? Do ordain this Constitution. So, tayo ang may kasalanan, kaya nandyan yung Constitution. Tayo ang cause ng Constitution. Lahat tayo, Pilipino, ay sumasang-ayon. Hindi lahat. Because merong ayaw. Kaya nga lang, rule of majority wins, na-ratify ang Constitution. Ayan na, 1987 na. So, nag-agree tayo, doon tayo susunod. Lahat, doon susunod. Kaya tayo nag-elect ngayon, nandun sa Constitution yung election ng mga officers, nung presidente, down the line, Senate, Congress, etc., etc. Well, paano, bakit di naman problema tayo sa mga politika? Bakit ba nga namang problema tayo ngayon? Ibig sabihin, sila mismo ay nagbabiolate sa Constitution. Sila mismo ang umaabuso sa batas. Kaya anytime... Tingnan yung ginagawa kay Pastor Kibuloy. Yung ginawa kay Bantag, yung ginawa kay Tebes. Ba't hindi na lang kasuhan sa korte and then let their lawyers defend? Dadaanin pa sa Senate investigation. Ako nga, mga abuso nga eh. Thinking yung akin, after the people power, what do you want? Babalik na naman pa natin ulit sa kanila? Yun yung tanong. Hindi military at hindi ang PNP na nahunta kuno-kuno, di ba? Ang sa akin, ang gusto kong makita from my point of view is yung taong bayan, buo yung taong bayan na ine-express yung sovereign will.
hindi kami kontento sa ginawa ninyo. Sarado kayo. I-revoke na namin yung kongreso na yan. Masyado kayong dumami. Yung sinasabi niyong party list na yan, lahat yan. Tanggal, lahat yan. Anong party list ang pinagsasabi ninyo? Nanggulo lang kayo eh. Yung karamihan na, sorry sa ibang party list. Pero, sorry sa ibang party list, ha? Pero yung iba, marami, ang talaga nanggulo lang eh. Oh, ayun, may Makabayan Black pa. Oh, anong ginagawa nila? Nakakagulo kayo eh. Tanggalin lahat yung party list na yan at singit ko lang, ano ba yung rationale ng party list? Para magkaroon ng representation yung ibang sectors kasi hindi nagkakaroon ng representation. Di ba faulty yung logic? Kasi kaya nga nagkaroon ng congressman kada distrito para magkaroon ng pupuntahan yung taong bayan kung saan, basta kunyari congressman ng ng Pasig ako eh. So congressman ng Pasig, kung merong problema, pupuntahan ko yung congressman ko at sabihin ko sa kanya lahat na hinanaing ko, lahat ng gusto kong mangyari, lahat ng kailangan ko. And then bahala siya ang mag-elevate dun sa House of Representatives. Now, bakit nagkaroon ng mga walang yang party list na yan? Di ba? Because it shows na yung mga original na mga congressmen who are supposed to represent every bit of Filipino dun sa kanilang distrito, sa kanilang sinasakupan, are not performing their duties. Ang ginawa, merong palpak, naglagay tayo para makover yung kapalpakan ng mga congressman dati. Kaya dumami ngayon. Ang problema, itong nilagay natin, palpak din. At naging sakit pa sa ulo kasi yung iba left-leaning at sumusuporta sa komunista, subject ng sinasabing red tagging ng NTF-ELCAC. Totoo naman, deny pa. Kaya sa akin, ang pinaka-the best dyan, isang deklarasyon lang ng taong bayan, mga animal kayo, kami sawang-sawa na sa mga ginagawa nyo ngayong PI, sa ginagawa nyong kagaguhan, sa ginagawa nyong pagnanakaw, meron pa kayong travel allowance na hindi pa ine-explika hanggang ngayon. Yung 2 billion ninyo na tinanong nila ka Eric, kaya yung pinakulong, mga hayop kayo. Sarado namin kayo. Ano ngayon gagawin nyo? Isasara kayo ng taong bayan, milyon-milyon kami. Anong gagawin nyo? Tapos noon, i-reorganize namin kayo. Ayaw namin ng 300 kasi sobrang gastos. Sobrang winalangnya nyo ang pera ng taong bayan. Mga animal kayo. Papayag lang kami isang probinsya, isang congressman. Kung 81 provinces, 81 congressmen only. At kung hindi siya gumagawa ng kanyang trabaho, tatanggalin na siya kagad. Yung ganun bang sistema? Ang kinakailangan nyo lang taong bayan ay isang devoted, dedicated na mga members o isang body na pag-iisipan lahat yan at tapos nun gagawin. Siyempre sa akin ilagay dapat doon yung chief ng Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff, at saka yung Chief PNP kasi sila ang implementor. Yun na, meron akong 2 kandidato doon sa magiging 7-man, 9-man o 11-man committee para magbotohan sila but they represent the Filipino people. And then, bigyan mo sila ng 1 taon, bigyan natin sila 1 taon, 2 taon, para ayusin lahat ito. Ibalik natin ang Pilipinas kung saan dapat siya, ilagay natin sa pedestal na tumama siya, and let the people who we choose, who we select, na siyang magrepresentante sa atin. Kung magpi-people power kayo, suggestion ko lang, mga kababayan, suggestion ko lang, mag-isip kayo ng mga pangalan. Kasi ako, meron ako mga pangalan, no?
na pwedeng isipin. And then they will take part in the ano. Ngayon, maraming baka gusto mag-volunteer. Siguro mag-volunteer na lang kayo pagka mag-eleksyon na. Mag-volunteer kayo. Sa ngayon, ang ilagay po, ayusin muna natin yung sitwasyon ng Pilipinas. Napakagulo ng ano natin. Pero ang one thing that we can agree on, number 1, sukdulan ang korupsyon sa Pilipinas. Number 2, sukdulan na arogante at abusado ang ating mga politiko. I guess we can agree on that. Number 3, masyadong sinupil ang ating mga rights. Ang ating right to privacy, right to speak up, right to freedom of expression, right na to be assumed innocent until proven otherwise in a court of law. Lahat yon. Agree tayo siguro dun sa 3. Ngayon, yung hindi nag-agree dyan, umalis kayo ng Pilipinas. Umalis kayo. Siguro isa pa, 4, agree tayo na gusto natin ng death penalty. Yung ayaw magkaroon ng death penalty, tapos makikinabang kayo pag gumanda yung Pilipinas. Ewan ko, magalit kayo sa akin kung gusto nyo magalit. Pero ako, I'm just speaking out. Na after years and years nang nakita ko, nag-participate ako sa mga unang araw at negosyante ako, nag-farming ako at nakita ko. Hindi ko na nasubukan tumakbo sa posisyon Kasi ayoko magpolitiko kasi nakita ko na pagka nagiging politiko, nagiging tarantado nagiging korap So gusto kong ituwid yan Ngayon, kung ang tingin niyo, ang pananaw ninyo, mag-EDSA tayo, magkalsada, at magpalit lang, wala. Spare tire lang ang mangyayari kay BP Sara. Mali. Dapat, kung ayudahan mo yung pagmamaneho ng bansa kasi yung kinabit mong spare tire, nag-iisa lang yun. Wala na. Pagka na-flat pa, wala nang ipapalit. Diba? So, pagka lumipas ang panahon ng mga Duterte at hindi natin naayos ito, wala na. Wala na rin kayong Captain Enrique, wala na kayong Marlica, wala na kayong mga Jojo, wala na kayong mga Banatbay, wala. Tatanda lahat yan. And they will have to go on with their own lives. Sabi ko na lahat, sila Badong, Aratiles, sila Spencer, sila Macanas. Sino pa? Sorry, doon hindi ko nasabi Sorry. Pero yun yung punto. Wag niyong palakpasin yung pagkakataon. Pati si Pastor Kibuloy. Tatanda rin si Pastor. Sorry, Pastor. May mukha pa naman bata Pero lahat ang gusto niyo si Duterte, si Digong, bumalik. Diyos ko, 80 na yung tao. Maawa kayo sa tao. You face reality, Filipino people. Matatanda lahat. And then, nandun pa rin yung problema. Sinasabi na nga sa inyo yung problema, yung ugat Marami sa atin naintindihan yung problema. Korupsyon. Pag kayo nalinis lang natin yung korupsyon, ang laki na iuunlad ng bansa natin. Baguhin lang natin yung attitude natin na yung korupsyon, zero tolerance. National Task Force to End All Corruption in the Philippines. Kung yung NTF-ELCAC, yung Whole of Nation Approach na inimbento ng Pilipinas ay successful, kung yung People Power inimbento ng Pilipinas successful, why don't we pagsamahin natin yung dalawang imbensyon na yan ng Pilipinas, People Power and the Whole of Nation Approach to End All Corruption. And we will go forward, sigurado ako doon. How do you end corruption? Let us impose death penalty. Huwag na natin hintayin yung mga mambabatas. Tayo ang mag-impose ng death penalty through our sovereign will. Let it be our first amendment sa Constitution. Hindi yung economic provision na yan na hunghang. Mga dami yung high-paluting na salita. Economic provision, ek-ek. Ang problema, korupsyon. Hindi yung mga economic provision na yan. Ang problema, korupsyon. Kasi kung walang korupsyon dito sa Pilipinas, mag-aagawan lahat ng mga investor pumunta rito.
Mga gago kayo sa Congress at Senado, pati sa Malacanang. Hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Sorry sa mga tinamaan. God bless everyone. Bye-bye.